Our panel discussion is about giving us ideas. Kanya-kanya tayo ng rason bakit tayo lumalaban at gumigising. It gives us inspirations and big hopes, aspirations. Para makapag-survive lang, kailangan pa na ako hiluto na nga ko ang mga kauban nga nag-juice out. Kinakailangan ko mag-cutting classes para may pangkain. Hindi pwede na-engage ka lang sa business na hindi mo alam kung ano ang gusto mo sa buhay. Ano po ba yung inyong mga desired lifestyle? Lahat ng mga mahal ngayon magiging barato na lang po para sa ako. Hindi po yan yung basihan ng success para sa akin. Alright, well said. Salamat sa iyo. Great mentor po ng RNJ organization sa Surigao. And the next question, how do we look for a mentor? Paano ba tayo naghahanap ng isang mentor? Why we need mentor in our business to stay fit in the business? Bakit po kinakailangan natin ng isang tagapayo sa pagpapalaki ng ating negosyo sa pag-abot sa ating mga pangarap? This question, I would like to pass it on to Sir GM Lozano about having a great mentor. For me, Sir Chris, no, kinakailangan talaga natin ng mga mentor, especially kung meron kang gustong i-achieve sa buhay mo. Kasi nga, maraming tao ngayon na hindi nakahanap ng totoong mentor, yung buhay nila ngayon ay hindi nila gusto. So, kinakailangan na sumama ka sa mga mentor na may napatunayan, tuturuan ka niya kung paano mag-handle ng mga guys, especially sa itong negosyo is people business. Hanapin mo yung maraming ideyang mentors, magbibigay, tutulungan ka niya kung paano ka makaahon, and also bibigyan ka ng mga estratehiya, ideas, strategy, then also para makangkerd mo lahat ng pagsubok na dumating sa'yo. The mentor is something to follow. Ang isang mentor pala ay isang tao na pwede mong sundan. Sundan ang kanyang mga yapak, kung paano po siya nag-grow at naging successful. Ibig sabihin ng isang mentor pala ay isang example setter na kung saan something to emulate na pwede mong gayahin or sa Bisaya pa, maawat na to ang iyahang tanang iyang ginabuhat. Hindi lang sa business aspect, especially also doon sa personal aspect. So yung palang pagiging mentor. The next question na gusto ko sanang i-pass on is how to be a good mentee to your mentor. Kasi siyempre, naghahanap po tayo ng magaling na mentor, something to emulate, something na pwede nating gayahin. And kung ikaw naman ay mini-mentor ng isang tao dito sa business na to sa Match Approach, ano naman yung dapat na character mo bilang isang estudyante niya or bilang isang mentee niya? Tanungin natin dito si Ronel Liba, isa sa pinakamagaling na estudyante dito sa Match Approach. Okay, so good morning. Salamat sa question, sir. Para sa kuha, ay yung supak. Kay kung sabi nga ni Sir Chris, dapat tiyan lang lalaki, wag lang yung ulo. Kasi kanya-kanya naman tayong may mga idea. No? Alam ko naman, mga bright kayo mo, banda mga graduate pag college, di na magpa-istorya, maistoryahan lang gamay, masakitan lang gamay, wala na. Pero nagsikinsa. Pero para sa kuha, basta katubang na kuha ang mentor, always empty. Empty gyud dapat ang imong utok, di ka magpakarong ingnon daghan gigag naibalaan daghang kagsulod kay wala pa jud ka sa 1%. Yung mentor ko kasi, alam niyo naman kung sinong mentor ko, Sir Chris. So Sir Chris saka business tycoon. Di basta-basta. Pag ako kaharap ni Sir Chris, is talagang medyo kutor yung ko. Pulgas lang. Kaya hindi ko pinapangarap na labuan ako si Sir Chris, no? Hindi ko para subang tao. Kaya nagasunod yung ko sa unsay sugo sa ko ang mentor sa ko. Wala namang iutos yung mentor mo na makakasama sa iyo. Lahat is ikakabuti ng buhay mo. O ikakabuti ng negosyo mo. Kaya nga is follow your mentor. Sabi pa nga ni Sir Chris, success is not determining the size of your brain, but the size of your thinking. Sabi nga Rogelyn, take action. Sa akin naman, action speak louder than words. So kailangan is action ang imong pastoryahon, dili lang kay istorya ang mag-una. Mas tindot ng lihok ang mo istorya, dili kay ang istorya mo yung mag-una, wala pa'y lihok. Layo kay kas tinuod.